Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay Lunes ng ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, na mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming muog, noong si David na inyong lingkod. Nang sabihin nila sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus. Ang iyong hinirang, isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo po ang iyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang mapagaling at loobin mo na bakalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus na makagawa kami ng mga kababalaghan.
Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumasakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon niyong sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng poot, yaong mga hari ay naghintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking niluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoon dakila. Ang lahat po ay magsitayo. Mabuhay ay langit na kalaan upang kay Kristo pumisam. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseo na pinuno ng mga Hudyo na nagangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo,
Ani Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ako'y mahilig pong manood ng anime. Sa anime po, katulad ng One Piece o kaya yung mga iba pang nahihiligan ng mga kabataan, meron pong tinatawag na side story. No? Sa araw na ito ay pagdiriwang pa rin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero ang ating ebanghelyo parang nagkaroon ng pagbabalik-tanaw. Pagbabalik-tanaw ng kwento na kung saan si Nicodemo ang topic. May mga bagay-bagay na gustong pagtuunan natin ng pansin kung bakit ang ebanghelyo ay bumalik sa kwento ni Nicodemo. Pinaparating sa atin na kung tayo ay tunay na mabubuhay muli katulad ng ating Panginoon o kasama sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay dapat nating alalahanin ang mga bagay o aral katulad ng kahalagan ng pagtatanong at pag-aaral. Hindi po ibig sabihin na tayo ay graduate na o kaya ay tapos na sa ating master's degree o naging doktor na, ay titigil na tayong mag-aral. Sapagkat ang Espiritu Santo, katulad ng sinabi dito, hindi natin alam kung saan siya paparoon. Tayo ay dapat mabuhay at mag-expect ng unexpected. Sa pag-aaral, makikita natin ang virtue ng humility, ang pagpakumbaba. Kasi kung alam na natin ang isang bagay, hindi na tayo o wala na tayong panahon na mag-aral pa ng bago. At ang Espiritu Santo ay nagsisilbing inspirasyon para sa atin. Inspirasyon na kung saan makakagawa o makakaimbento ang isang tao ng mga mabubuting bagay. Pero kung tayo ay sanay na sa ating natutunan, di na tayo bukas sa ating pag-iisip at saka sa ating puso, di po tayo matututo. Sapagkat pwede rin nating matutunan ang isang bagay sa pamamagitan ng mga bata. Pwede pa rin nating matutunan ang isang bagay kahit ito ay nanggaling sa matatanda pa, nanggaling sa mga noong unang panahon pa, na akala natin ay wala ng saysay sa mundong ating ginagalawan or at the present time kasi nga outdated na sinasabi. Ang tawag po doon ay wisdom. Kaya ang ating Panginoon ay natuwa sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ni Nicodemo. Makikita natin ang aral
na may kahalagahan sa pagtatanong, sapagkat kung hindi siya nagtanong, hindi siya matututo. Ang pagpakumbaba ni Nicodemo ay makikita sa nabasang ebanghelyo sapagkat siya'y isa sa mga Pariseo. Isang Pariseo na mataas ang katungkulan, ngunit nagtanong pa rin kay Jesus. Na si Jesus ay kinikilalang anak ng karpentero. Pero andun pa rin ang pagkilala sapagkat ang mga kababalaghang nakita ng mga tao noong unang panahon ay hindi rin matatawaran. Pangalawa ay ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. At ito yung aking nabanggit kanina na nakita ni Nicodemo ang bagay na yon kay Jesus. Sa atin po, nakikita rin po ba natin ang presensya o ang pagkilala natin ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa bawat isa? Tayong lahat ay kawangis ng Diyos. Pero kung minsan, di natin nakikita, wala tayong mga mata na nagsasabi sa atin na ang kapatid kong yan, ang kapitbahay kong yan, ang kamag-anak kong yan, ay makikita ang Diyos. Gumagalaw ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pagmamahal na ating nararanasan sa ating kapwa ay isang sa mga patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa bawat isa sa atin. Pero kung minsan, di natin ito pinapansin. Ang pinapasalamatan natin ay ang tao, ang pinapasalamatan natin ay ang ating mga sarili. Di natin ito ibinabalik sa ating Panginoon. At ang pangatlo ay ang importansya ng pagkakaiba ng mga espiritual na bagay at material. Ang laman at ang espiritu. Napaka-importante sa atin na tayo ay mabinyagan. Ipinapakita ng Ebanghelyo na tayo ay dapat mabuhay muli sa pamamagitan ng pagbibinyag. Ang sakramento ng binyag. Ang unang-unang sakramento na ating tatanggapin upang tayo ay maging kasapi sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala sa ating Panginoon. Napakahalaga po nito sapagkat ang Espiritu Santo ang pupunta sa atin katulad ng nabinyagan ng ating mahal na Panginoon sa Jordan ni San Juan. Ipinapakita sa atin ang paglukob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng binyag at tayo ay binibigyan ng panibagong buhay at pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kasalanan na ating minana sa ating mga unang mga magulang, sina Ebat Abdan. Ang pagiging isinilang ng Espiritu ay nangungulugang ang ating mga buhay ay dapat iayon sa nais ng Espiritu Santo. Ang aral dito ay ang pagsunod sa mga gabay ng Espiritu Santo upang makamit natin ang tunay na pagbabago at paglago sa ating pananampalataya.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kahalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ang kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na aming Santo Papa na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakiasa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose sa kanyang kaalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos ng Panginoong nating Jesus, dasalin natin ang dasal na kanyang itinuro. Ama namin, sumasalangit ka. sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo inihain na, pamasko maamong tupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, lagi tapat kailanman. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming huknahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan namin magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo. Ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikaapat, atin pong suportahan
ang patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Paris ng Inusluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Nawa tayo magsilbing biyaya ng kanilang parokya. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga healing bundle, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod diyang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ang tinghari at manunubos. Sa ilang sandali po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga.
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po'y sama-sama sa panalangin sa umaga. Ngayon po ay ika-28 ng Abril, ika-2 Lunes ng panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa aawitan, ating papupurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay, ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalalaiman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso't huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampan, di sila daratal, sa lupang pangakong aking inalaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat sa Panginoon awit. ay muling nabuhay, Alleluia. Si Jesus ngayon muling nabuhay, Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay, Alleluia. Ipinako siya sa krus na matay, Alleluia, upang iligtas tayong nawalay, Alleluia. Sambahin natin at papurihan, Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal, Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan, Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan, Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihay, Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal, Alleluia. At Espiritong Diyos na banal, Alleluia. Darikalaing magpakailanman, Alleluia. Kung paano yaong batis ang hanap ng usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa, Alleluia. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay walang iba, kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba. Araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis. Ang nagiging pagkain ko ay mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwin na yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos, hindi namin namamasid?
Nagdurugo ang puso ko kung aking maaalala. Ang lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot na bahala ng mainam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib hirap, habang ako'y nasa Hordan sa tapunan na sasadlak. Doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Mizar, di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako nilimot? Nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ako ay natunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung paanong iyong batis ang hanap ng usa, ganoon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Alleluia. Panginoon, puniin ang Siyon ng mga papuring mula sa iyo at tulutang mahayag ang mga kahangahangang gawa mo. Alleluia. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang di kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ginamit mo kami upang makita nila ang inyong kabanalan. Gamitin mo naman sila na makita namin ang iyong kapangyarihan. Sa gayon makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala, ipakita mo ang lakas ng iyong bisig. Tipunin mo lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan. Bayan mo. Ang Israel na inari mong anak na panganay, kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan, punuin mo ang Sion ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Panginoon, punuin ang Siyon ng mga papuring mula sa iyo at tulutang mahayag ang mga kahangahangang gawa mo. Alleluia. Liniluwanagan ang kaluwalhatian ng Diyos ang lungsod na hirang. Ang kordero ng Diyos ang kanyang ilaw. Alleluia. Ang langit ay nahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit sa anumang ingay. Ganun pa man sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Mula roon, kung umagay lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, init niya'y nadarama ng lahat ng daigdigan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos ang lungsod na hirang, ang kordero ng Diyos ang kanyang ilaw. Alleluia. Pagbasa
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salita ay pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Aleluya, aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Papuring awit ni Zacarias. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa sa pangakong pamana ng mananatili magpakailanman. Aleluya. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin na David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, nililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos na isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Amen. Dinakila ng ang Diyos Ama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo sa kanya ng buong tiwala at sabihin, Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Anak ng kaliwanagan, pinuno mo ang sanlibutan ng kaningningan. Noon si Kristo ay mabuhay mula sa kaluwalhatian. Punuin niya ngayon ang ng liwanag ng pananampalataya ang aming mga isipan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong anak, binuksan mo para sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa aming ginagawa ngayon, pangalagaan mo kami ng may pag-asa sa kaluwalhatian. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan niyo muling nabuhay na anak, isinugo mo ang Espiritu Santo sa sanlibutan. Papag-alabi ng aming mga puso na makalangit na pagmamahal. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Nawa sa si Jesucristo na pinako sa krus para sa aming kalayaan, ang maging kaligtasan namin at katubusan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod na pampansambahan ni Santo Padre Pio,
para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sabay-sabay natin dasalin ang itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama makapangyarihan, ang amin nawang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng anak mong mahal ay makatulong upang aming maranasan ang bisa nito sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po at mapagpalang umaga po sa ating lahat.